film. Gusto namin ipakita sa inyo ang lugar na ito. Kaya kung may kaunting problema sa larawan, sa tunog o kung ano paman, huwag ninyong pansinin dahil parang hindi gusto ng aming kagamitan ang Sodoma. May talon dito, ibig sabihin hindi ngayon sa oras na ito, pero sa ilang araw tuwing taglamig kapag may malalakas na ulan, lalo na sa bahagi ng mga bundok ng Judea, sa bandang Jerusalem, dumadaloy dito ang isang ilog, rumaragasa ang ilog, nakatayo tayo sa tuyong talon at dito ito dumadaloy. Dumadaloy ito ng tuloy-tuloy at humahantong sa Dead Sea. Tama, siyam na raang metro. Siyam na raang metro, halos 1 kilometro. Ngayon, susundan natin ang landas ng ilog na ito at ang phenomenon ng mga ilog na bigla na lang sumusulpot dito, tinatawag natin ito sa Hebreo na chittafon. Mga bagyo ito at napakapanganib nila. Tinanong ko siya kung minsan na ba siyang nandito habang nangyayari yon. Sabi niya na, Nandito na ako nung may bagyo pero nasa labas lang ako. sabi niya, nakita niya ito sa labas dito isang araw. Napakadelikado pumasok dito kapag may tubig at bumabagsak ito. Isipin mo ang isang talon. Bukod pa sa lahat ng ito, may talon pang bumabagsak dito. Hinaharangan nito ang kalsada ng putik ng 3 araw, walang sasakyan o tao ang makakatawid. Kaya kapag bumagsak dito, isinasara ang kalsada sa loob ng 3 araw. 3 araw. Kaya isipin mo, at ang Highway 90 na isa sa mga pangunahing kalsada na nag-uugnay sa Israel mula Hilaga hanggang Timog, basta-basta nilang isinasara ang kalsada dahil ito talaga mga kaibigan, kapag sinabi kong ang Sodoma ay natatanging lugar sa mundo, ito ay isang kuweba ng asin na may talon, ilang araw lang sa isang taon pero may talon dito. At para sa akin, isang misteryo kung bakit walang ginagawang mga paghuhukay na arkeolohikal dito. Mga kaibigan, ang Sodoma ay hindi pa nahuhukay at bukod pa roon, wala ring mga turista na pumupunta rito. Noong 2019, ang Israel ay mayroong mahigit 4 na milyong turista. At ilan ang pumunta at nakakita dito sa mga labi ng Sodoma o ng Gomora na malapit lang dito. Sodoma, Gomora. Mga kaibigan, dito makikita natin ng malinaw na ito ay asin. Gusto ko pa nga sanang tikman ang asin, pero sinabi ni Shlomi na huwag na huwag dahil ang asin ng Sodoma at Gomora ay nakakalason dahil sa dami ng mineral at sa komposisyon nito. Hindi ko na lang sinabi sa kanya na natikman ko na dati, pero sobrang konti lang. Kaya mga kaibigan, kapag pumunta kayo sa Sodoma at Gomora, ito ay bahagi ng kasaysayan sa Biblia at hindi ito nakakain. Pero gusto ko rin ipakita sa inyo ang pakiramdam ng paglalakad dito. Dito, kapag naglalakad tayo, parang naglalakad tayo sa yelo, napakaibang pakiramdam, talagang kakaiba, pakinggan ninyo rin ang tunog. At doon sa itaas, nakikita ko rin na may pulang araw na may guhit. Bakit kaya? Parang labirinto ito, mga kaibigan. Habang sinusundan ko si Shlomi, bigla ko na lang napansin na pumapasok siya sa iba't ibang lugar. Nakakabilib na kung mag-isa kang pupunta rito, malaki ang posibilidad na maligaw ka. Kaya hindi ako magpapaiwan at susundan ko siya. Sundan mo, mawala ka eh. Shlomi, huwag mo akong iwan. Tingnan niyo mga kaibigan, ang pulang araw. Hindi, may camera pa Papunta yan. tayo sa kabaligtarang direksyon mayroon nito. di ay, oh. Hindi ko alam kung saan ito nakaturo. Wala nang ibang instruksyon, pero susunod ako kay Shlomi. May araw. Ano araw? Sabi ni Shlomi, may gusto siyang ipakita gamit ang flashlight. Wow! Tingnan nyo ito mga kaibigan. Asin ito at transparent ang bato dahil bato ng asin ito. Kaya nakikita natin ang ilaw ng flashlight mula sa ilalim na nagre-reflect sa lahat. Ang galing. Oh. Meron pa mga kaibigan, hindi ginagawa ng bato yan. Ibig sabihin, nakikita natin. Hello dito. Kasi asin siya eh. Gustong kong tikman ang asin na ito. Pero sabi ni Shlomi ay huwag daw. Grabe. At habang tinitingnan ko ang lugar na ito na sobrang matindi at wasak, mahirap isipin na minsan itong naging luntian at namumulaklak. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang rehiyong ito ay luntian at puno ng buhay hanggang sa pagkawasak ng Sodoma at ng mga kalapit na lungsod. Ngunit sinasabi sa Biblia sa Ezekiel, Kabanata 47 na sa hinaharap, muling magkakaroon ng buhay ang rehiyong ito.
At dito malapit nagsimula ng matupad ang propesiyang ito. At may mga isda nang lumalangoy kung saan dating naroon ang Dead Sea. Kung gusto ninyong gumawa kami ng video na nagpapakita ng propesiyang ito na natutupad sa panahon ngayon, i-like ninyo ang video na ito. At kapag umabot tayo ulit sa 100,000 likes, ipapakita namin sa inyo ang mga isda sa Dead Sea. Grabe ba to? Pagkatapos ng nakakapagod na lakad mga kaibigan, pwede ring magpahinga dito. Sandali. Kaya, may nakahandang kaman ng asin dito. Ah, Magpahinga tayo dito ng 5 minuto at magpatuloy na. Tingnan nyo kung gaano kasikip, halos hindi ka makagalaw. Talagang mahirap makalabas. hirap yung malaking tao diyan. Wow. Dito sa itaas, makikita natin ang mga maiitim na batik ng alkitran na isang organikong material na lumalabas mula sa lupa at ginagamit noong panahon ng Biblia bilang panangga sa tubig, at ito ang ginamit na pantakip sa arko ni Noe at sa basket ni Moises. Mga kaibigan, tingnan nyo kung gaano karaming kwento sa Biblia ang may kaugnayan sa lugar na ito. Ang kwento ng Sodoma ay hindi lamang kamangha-mangha at nakakatakot, kundi pinatutunayan din nito ang katotohanan ng mga kwento sa Biblia, dahil ang mga materyales na binanggit dito ay matatagpuan sa rehiyon at ginagamit na ng mga tao noon. Sodoma at Gomora. Wow. Lugar, ano?